Hindi ako makakapunta na naman dito. Dahil ikagad po siya. Pero sa channel. Ilang araw po siya. 2 days. So Lord, all things work together for good. So, nakita po kayo, namit po kayo, at ako po ay natutuwa na may mga ilan po sa inyo nakita ko na. Salamat, natutuwa po ako, nakita ko na naman po kayo. Pastor Joel. So, ang lesson na natin is about faith. Katulad po ng sinabi po ng ating pastor. Wala sa bulo ng church. And even the definition of faith has been lost. Yung narinig natin faith, fake. Yeah. And we need to clarify technically, okay, theologically, kung ano ba yung what the Bible has been saying about faith. Ano bang sinasabi ng Biblia tungkol sa palataya? Ngayon, marami pong lumalabas na mga fake na 1,000. Alam niyo po ba yan? Nakakatakot nga eh. Pero sabi po ng mga taga-bangko, para daw hindi ka ma-fake, ang kabisatuhin mo ay yung genuine. Kahit hindi mo daw alam yung fake, basta ang kabisatuhin mo yung genuine. At ganito po, ang kakabisatuhin po natin sa gabi nito. Natuturo po nito kapag nagturo nga po yung series ng faith ngayon sa mga iba, ikaw pa tatawagin po ito eh. Ako nung graduate ako ng SCI 2006 from Mindoro. Turo ko ngayon ito, repentance. Tapos faith series, so sabi ng pastor ko sa karila, nakakangin na pa naman ako. Kulto na yan, kulto. Bakit dati ka magtuturo ng totoo faith? Tuturo ka ng repentance tapos ikaw pang kulto. Kaya kung ikaw talagang lalakad ng totoo, ngayon sa panahon ito, iiyak ka. Okay? By the way, ang pastor ko ngayon, talagang yunayakap ko yung book. Amen. Kasi yung si Pastor Roland, binigyan niya ako ng magandang book. Mas maganda pa dyan, hardbound din eh. Pero dahil sa yung pastor ko, hindi siya magkaroon ng book, binigyan ko. Bakit? Pinaglalamayan niya naman. After 10 years. Kasi nakita ko, sabi niya, sa buhay. So, how about faith? Simple lang po. Lalagawin po natin ang salitang faith. Faith is an act based upon a belief and continuous believing. Ang pananampalataya ay pag-akto. Ito niyo po yun? Ayon or hinggil doon sa pinaniniwalaan pong totoo. Ang salita ng Diyos ay pinaniniwalaan natin dito. Kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, ang pinaka-first prerequisite na dapat malaman ng isang tao, dapat maniwala mo na Diyos sa Scriptures. Dahil kung hindi siya naniniwala sa Scriptures, wrong na agad yun. Kung hindi siya makakapasok sa tunay na karanasan ng faith. Makakita ka ng atheist, hindi siya naniniwala sa sa Biblia. Kung talagang ayaw niya, iwanan mo na. Dahil ang prerequisite ng faith, you must believe in the Scriptures. Okay, no matter how reasoning they are, okay, iwanan mo na kasi tulad ng isang kapatid dito sa Tarlac, may asawa daw siya na sabi niya, yung alala ko lang. Ang Biblia daw ay na-translate sa iba't ibang klaseng lengguwahe. Tama naman, di ba? Kaya hindi na daw yung dating Biblia. Yung kausap yung asawa niya. Bakit? Doon pa lang makikita mo, wala na paniniwala sa Biblia eh. So, wrong na agad yun. Our basis is the Scriptures and the Bible. No, gaano mong katagal yung yugto ng panahon, how many centuries, how many historical events na nangyari, ang Word of God, preserved ng Panginoon. Yes, ito ay na-translate from Aramaic, Hebrew, and Greek word, o ano mong klaseng lingwahe yan, hindi pa rin naglaho ang salita ng Diyos.
Gusto ko lang po i-comment ng Biblia para may i-present po tayo sa iba. May mga atheists na katulad ng mga naalala ko lang si Lewis, matinding mga theologian ng mga satanic mga atheists sila, sabi na, I'm going to destroy the credibility of the Bible. So in order for me to do that, I must read the Bible. Binasa ang Biblia. From Genesis to Revelation, you're the born again. Gumawa ng commentary naman itong tuturo ko kayo. Diba? So, I cannot deny the fact that the Bible is from God who created everything. So, naging champion siya ng mga theological na pagtuturo tungkol sa Biblia. Totoo ang Biblia and after that. Pero, by the way, God does not need, sabi na po ng lesson, God does not need apologetic. People, hindi niya kailangan yung mga tao matatalino, mga theologian na tao. Kailangan nila yan in some way. Pagdating siguro sa Bible school. Pero pagdating po sa reasoning of the Bible, para patunayan ko lang na mayroong Diyos, tapos totoo ang Biblia, hindi kailangan ng Diyos. Anong kailangan ng Panginoon? Ang kailangan niya yung mga taong lumalakad sa pananampalataya. Amen. Ngayon ang sagot ang tanong po ngayon sa gabing ito, lumalakad ka baga o lumalakad ka kaya sa pananampalataya? Kung hindi ka lumalakad sa pananampalataya, wala ka sa kulog. Diba? Ano yan? Well, we were saved by grace through faith. Diba? Yun yung foundation na ituturo po natin sa mga believer. Pero after naniwala tayo sa Panginoon sa we believe, so mapalataya tayo sa Kanya, kung na-born again ka, mararamdaman mo yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, naramdaman mo, ang saya-saya mo, diba? After that, ayaw mong magkasala. Amen po? Masaya ka, basta kahit sino gusto mong hiwalayan, particularly sa kasalanan, gusto mong iwanan ang lahat ng bagay para kay Jesus. Ito talaga yung pag-ibig sa Panginoon kasi nanampalataya ka lang. But take note, after saving faith, which is justification, you've been justified by grace. Naniwala ka lang at naligtas ka na, instant po yun. Nandiyan po ba kayo? Ayan, ba't kasi ako agad nagsimula para kayo nabibigla? Okay? Justification by faith, naniwala ka lang kay Jesus. Freely nga eh. Ephesians 2:8, Romans 4, marami yan. Naniwala ka lang, naligtas ka. But after believing, or what we call it, faithing, sa ibang term. Okay? Nahilap ng awkward lang kasing bagitin sa English eh. Tuloy, believing, kung pwede na lang i-translate yan sa faithing word. After you have committed your life to the Lord Jesus Christ and saying, Lord, salamat po na munti ka sa cross ng Kalbaryo para sa akin. After that, instantly, naramdaman mo yung translation ng Panginoon. Instant yun. But after what we call it justification, there is what we call it sanctification. Progressive po yun. Nanampalataya ka sa Panginoong Jesus, and after that, hanggang mamatay ka, hanggang mamamatay ka na, hindi ka titigil mananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Anong ibig sabihin ng pananampalataya? Ito po ang pag-aaralan po natin sa gabi ito. Yung sanctification na ito, you must walk in faith. Lifetime po yung sanctification. Faith is an act based upon a belief and continuous believing. Share with me yung series ng faith po muna. Gusto ko po umpisahan. Usually ganito po ako eh. Inuumpisahan ko po sa definition, o pinaka-definition po ng faith. Para maging maliwanag po. Okay? Gusto ko pupunahin po muna yun. Lagpasan po muna natin yung the gift of God, faith, the function of faith. At gusto ko po munang
Okay? Tayo po kay lumundag agad sa series ng faith. What is faith? Faith is an act based upon a belief and continuously walking and believing in God. Ngayon, sumasampalataya kaya sumampalataya ka sa Panginoong Yesus hanggang ngayon. Sumasampalataya ka kayo. Root word ng faith. Iba po yung faith nung naligtas ka, instant po yun. At iba naman yung faith. Ngayon po yun. Presently, walking in faith. Hindi ka nang naniniwala. I call it believing. Kahit Diablo man, naniniwala sa Bible eh. Ha? Naniniwala. Kahit siguro sino, majority dito sa Pilipinas, sinabi mo Bible, maniniya silang, oo naman, naniniwala ako sa Diyos, naniniwala ako sa Biblia. Dahil teka muna, hindi ko tinatanong kung naniniwala ka sa Biblia dahil majority naman ata naniniwala sa Biblia. Ba't ang tanong, lumalakad ka ba sa itinuturo ng Biblia? Kung lumalakad ka sa itinuturo ng Biblia about righteousness and holiness, yan na. Eto, you are walking in faith. Tutulad mo nung sinabi ni Pastor Ronald kayo. Gusto kong magpatawad. Di ba? Paano kung paulit-ulit? Aaktuhan mo yan, di ba? Pastor, napatawad ko na po. Huwag lang siyang dadaan-daan yan. Meron ganun. Basta wala po siyang nakikita, Lord. Diba? Walang true forgiveness. So lalakaran po natin. Iba yung saving faith, iba yung kahit mahirap dahil sinabi ng Panginoon, gagawin mo. Amen po? Sabi ng isa, dahil hindi po ganun kaganyan. Ang sabi po ni Pedro ba, sabi niya, Panginoon, ilang beses mo bang patatawarin ng aming kapwa? Ay, pitong beses ba? Hindi eh. Okay, puputin mo. Naku, unlimited ata, maraming beses eh. Ngayon, dahil sa ikaw ay nasa Panginoong Isus, it is commanded by the Lord Jesus Christ that you are to forgive your brother and your sister, whether you like it or not, you must forgive him. Dahil kung hindi mo yung ginagawa, ang ibig sabihin, naniniwala ka lang na kailangan magpatawad kung hindi mo ginagawa. Ang ibig sabihin, hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Eh, doon lang, ligaw na eh. May mga baptist akong kaibigan na kahit hindi ka magpapatawad, pupunta daw sa langit. Oo. Bakit? Kasi niligtas na tayo ni Jesus once and for all, tinatog ko siya. Yun na yun. Oo, ganun sila. Patutunayan ko sa'yo, hindi ka ligtas. Sabi ng Biblia, magpatawad kayo, sabi ng Biblia, sapagkat kung kayo ay hindi magpapatawad, dugtungan mo niya po, hindi rin kayo patatawarin ng inyong mga na nasa langit. Hindi ang liwanag po nun. So, ano po, doon po nakadwelo. Kung sumusunod talaga tayo sa salita ng Diyos, faith is obedience. Faith is faithfulness. Faith is loving God. Hindi mo nakikita ang Diyos, pero gusto mo siyang mahal. Habang ako po ay nagpe-pray kanina, sabi ko, Lord, you require complete faithfulness. Ibibigay ko sa iyo, Lord. Naramdaman niyo ba yun? Kasi yun yung mind ng faith eh. Faith is loving God. Kaya yung confident reservation ko, Panginoon, ano man ito, yung gusto ko pang mangyari sa buhay ko, na magiging masaya ako, pero Lord, kung gusto mong kunin ito, Lord, kunin mo dahil ang gusto ko, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon,
gusto kong maging tapat sa'yo. Eh, ano palang buwan na natin eh? Are you walking in faith talaga? Alam nyo eh, ba? So, ang church na yun, kami nagtuturo faith, believing. Pagkatapos, dumating sa point, ang church hindi na pala nakakaunawa sa tunay na kahulugan ng faith. Sabi ko sa inyo, nabanggit ko, ayun po sa lesson, faith is just believing in the Lord Jesus Christ. You just believe in the gospel. You just believe that the Lord Jesus Christ allowed Himself to be crucified on the cross. You believe that personally, and from that moment, Lord, salamat po, naniwala ka lang na si Jesus namatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Naligtas ka, oo, naramdaman mo nga yung Holy Spirit after that, di ba? Walang payag yun. Instant nga yun eh. But salvation, or believing what we call it, the gospel of the Lord Jesus Christ, is just only an introductory of something much more. Simula pa lang. Kaya lang, ang mga born again, simula pa lang, ginagap mo yun, bukas backslider na. Alam niyo kung bakit? Hindi na ituturo yung tunay na pananampalataya. Gusto kong sabihin, Pastor, hindi ako lumalakad sa pananampalataya kasi hindi ako nagpapatawad. Oo nga. Tignan niyo James chapter 2. Sinasabi mo, ikaw ay natuloy, di ba? Makapagbiligtas baga kaya ang pananampalatayang walang gawa. Ano yung gawa? Ito yung alam mo, pinapagawa ng Panginoon, di ba? Pero hindi mo ginagawa. Kaya kino-question ng James chapter 2, sabi niya, makapag-liligtas ba kaya? Ang pananampalatayang walang gawa. Ano walang gawa? Walang pagsunod. Kaya galit ako ng Sunday, dun sa church namin doon, talagang mong pinapersonal ko yung mga tao eh. Ako siguro kung mga pastor yung magagalit kayo sa akin. Pero galit ako ng Sunday, talagang pinapersonal ko yung mga tao. Sabi ko na pinag-uusap akong isa sa inyo. Galing pa naman ka-pray. Ayaw niyang magpatawad. Ang sabi ko sa pulpito, kung mamamatay ka man ngayon, pupunta ka sa impyerno. Bakit? We are saved by faith. Eh, hindi ka nga lumalakad sa faith. Imagine that. Meron nga po dito lesson sa series of faith. A faith that refuse the command of the Savior is just a pretense and will never save the soul. Ang pananampalataya daw na tumatangking sumunod sa sinasabi ng kanyang Panginoon ay isa lamang pagpapanggap at hindi ito makapagliligtas ng kanyang kaluluwa. Sabihin, maraming born again, pupunta sa impyerno dahil namatay silang hindi lumalakad sa pananampalataya. Ay, mag-react naman kayo. Diba? Tinatamaan. Ang ganun po ba? Tignan mo talaga yung kultura ng church na yung pastor. Nung nandun kasi kami sa Aurora, umaalon yung mga tao. Dito pala, ang estilo ninyo yung ganun lang, pero ako na pala yun. Diba? Para kayong tagabaling kanawa, ganyan. Kaya okay kayo kasi may mga membro ko doon sa Balinganawa, pareho kayo, kaya magkakasundo po tayo dito. Okay, so, praise the Lord. Nagiging maliwanag na yun, sa naman, hindi ko maluksan. Ang salitang pananampalataya, James chapter 2. Gusto kong basahin nga. Alam nyo, hindi ako mahilig magbuklat ng pagkakas praise. Pero kailangan ko kong i-detalye. Tignan nyo po ha. Ano pa kinagangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sinuman na siya may pananampalataya? Ngunit walang mga gawa. Oh?
Iba po yung moral works nito. Ang binabanggit ko niya dito, yung context po ng gawa, ito yung pagsunod. Tapos sabi niya dito, makapagliligtas baga kaya sa kanya, ang pananampalatayang niya is hindi. Tapos may sumagot, kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, ang isa sa inyo magsabi sa kanya, magsiya kung kayong payapa at kayong magpakainit at magpakapuso. At kayo may hindi ninyo binibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabangan nyo? Kaya hindi naman ang pananampalataya na walang magagawa ay patay sa kanyang sarili. Nakakita na po ba kayo ng patay na pananampalataya? Maraming ganyan. Hindi narinig po. Ayun. Hindi nag-iba po. Alam po, tingnan nyo. Masabi po nagbibigay ito sinabi na rin ni Pastor. Mag-iiga po. Noon po, nung bago po ako pumasok sa ministry, sinadya ako ni Pastor na iwanan. Galit ako sa kanya pero sabi ko, iniwanan niya ako. Pero makakabuti pala yun. Diba? Iniwanan niya ako. Sabi ko, iniwanan ako ni Pastor. Hindi ko kaya mag-isa dito. Ano ba ito? Ito ako din ako ng Pastor ngayon. Ang hirap ng buhay pag nag-uumpisa ka sa ministry, di po ba? Oo. There were time na talagang wala akong makakain. Pero, yung pag-iika po ko, hindi ko po pinabayaan. Yung 10%, sobra pa nga dyan eh. Kung wala rin lang, kung ang misis ko, yung tindahan ng misis ko, tindahan ko nun eh. Okay, okay lang ba? Nagkukwento ako dito? Okay, no? Yung misis ko, yun lang, titinda kami pareho. Ako, nag-electrical. Electrician ko kasi ako eh. No? Pero huwag niyo ako tatawagin eh, kasi wala na akong okay, so Lord, so yung time na yun, di po namin pinalilimutan ng pag-iika po because we do believe in the Bible. Mahirap pabuhay pero sa tagal ng panahon, hindi lang 10% ang binibili po namin. Bisa 40, 50, or 60%. Bakit? Ang tinig ko sa Lord, kung hindi ko naman kailangan, bibigay ko na sa iyo, Lord, bibigay ko na sa mga mas nangangailangan. At matagal na panahon yun. 1 years, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, 6 years, 7 years, 8 years, 9 years na ginagawa namin yun. At para bang walang ganyan gagawin. Sakto lang, may damit kami. Sakto lang may pagkain. Pinag-question nga ako ng ng nanay ng misis ko. Nakikinig siya ngayon. Nanong ganang makanyan? Ganun. Nung time ko yan. Ano po ba kung salita dito? Ilocano po. Okay. Okay, malayo na po sa pinagtala. Usually, kabangkaman talaga tayo eh. Okay, ano ba kayo yan? So, ang hirap ng buhay, pero isang araw, kino-question na ako ng mga in-laws, pati yung mga membro ko. May nagtatanong na, Kuya, bakit hindi mo magawa yung bahay mo? Kasi kung pupunta ka sa bahay namin, talagang hindi po presentable. Isa sa siguro sa dahilan kung bakit ayaw kong magturo sa SCI, dahil siyempre, pagkatapos ng magturo, may mga nangilan doon na, Pastor, punta ako sa inyo. Diba? Huwag po muna kasi sasabihin ko totoo, hindi po komportable yung bahay namin. Hindi po siya presentable. Pero kahit mahirap po ang buhay, nananampalataya po kami na totoo ang tiga po. Bakit? Sabi ng Biblia, imagine that ang Diyos nang humahamon, no? Kung sabi niya, subukin niyo ko sa mga bagay nito kung hindi ko bubuksan ang duraw tumumawan na langit. Tapos sasabi niya, matindi, no? Kinokontra ito ng mga ilang mga baptist, wala na daw times. Papatayin lang nila. Maraming born again naniwala naman. Kaya nyo, kaya through that,
napansin ko sa tagal ng panahon, may mga kapatid doon sa, "Uy, bakit hindi mo pagawa yung bahay mo?" Paano, alam mo yung gusto kong maawa sa sarili ko dahil ako yung pastor, tapos yung mga membro ko, mas nauna kong mga may nagkasyap dyan, tapos mayroong isa magpapagawa na ng second floor at sasabihin niya, "Uy, ba't di mo naman pagawa yung bahay mo?" Sabi ko naman sana, bakit hindi ko yung pagpagawa? Diba? Nakakita niyo lang ganito lang ang bahay ko, isang na ikayo. Parang gano'n. Kaya yung mga kadalagahan niya na nangangarap magpastor, kung 2 isip kayo o 3 o 4. Dahil pag una, mahirap talaga po yung pastor. O kaya kung yung mga nakaka-relate po niyan, yung mga dami nakarinig sa akin, parang nagkukwento na naman ako, di ba, Pastor Joel? Okay lang po? Susunod tayo pag umuulan din sa loob ng bahay. Yung misis ko naman, talagang pinagpala ako ng maganda at mabait na misis. Na kahit na, alam niyo, kahit na gano'n na sitwasyon, maligaya pa rin siya. Actually, pinakasalong ko yun, daming pera niyan eh. Nung pumasok ko sa ministry, nawala yung mga pera niya sa bank account niya. Pero masaya daw siya. Ang ganda nga ng buhay namin doon, dahil kapag kami po ay natutulog, umuulan, talagang, alam mo yung pumapatak ng gano'n. Kaya kapag kami po natutulog, merong palangganan dito, opo, merong ditong talyasi, o merong dito, kung saan meron. Alam naman namin kung anong oras kami magigising. Halimbawa, 2:00, puno na yan. O yan. Tapon. Masaya kami. Isang araw, bumuhos na naman yung ulan. Nai-stress ako. Alam mo yan, pastor ka, pagkatapos ng pumunta ako sa taas, sabi ng misis ko, "Wala ka naman magagawa eh, bakit nandiyan ka pa sa taas?" Hindi niya alam, umiiyak ako. Sabi ko, "Lord, sa tagal ng panahon, iniwanan ko yung pangarap kong mangyari. Marami akong plano, hindi ko alam, fixed na siguro. Di po ba? Di ko alam kung ano yung mararamdaman ko, awa ba? I don't know. Yung sitwasyon ko na di ko alam, pero sabi ko, Lord, pwede ba sa tagal na naglilingkod ako sa iyo ng tapat, pwede ba bigyan mo ko kahit 1 yero lang, Lord? 1 yero lang bigyan mo ko." Dahil ang totoo, nung time na yun, kahit 1 yero lang, gusto niyo kung ituloy yung kwento? Next batch na lang. Alam niyo po, nung time na yun talagang, buhusang ulan, malakas ang hangin, umuulog pa nga, sabi ng misis ko, "Baba ka na dyan! Anong ginagawa mo dyan?" Doon pala nananalangin ako sa Lord, bigyan mo ko kahit 1 yero lang. It's good. Alam niyo, nag-usap ang Panginoon. Sino po nag-uusap ang Panginoon sa kanila? Tell you. Normal yan ha, kapag di nag-uusap ang Panginoon sa iyo, delikado ka. Bakit? Sabi na Biblia, alam mo ng mga tupak ko ang aking tinig. Narinig ko ang tinig ng Diyos. Hindi nagsasabi, "Pastor, narinig mo yung tinig ng Diyos sa puso ko?" Oo nga, bakit ikaw? Narinig ko yung boses ng Panginoon. Sabi niya po, "Huwag ka na magsinti. Baba ka na, kahit pandemic, ipapagawa ko yung bahay." Hallelujah. Tapos ako po ay bumaba. Para akong nanalo ng loto. Okay, sabi ko sa misis ko, baby, tawag ko kasi sa kanya, baby, ano ba? Excited ako na nagsabi, "Bakit? Ako excited. May sasabihin ko sa iyo." Yun. Sabi ng Lord, ipapagawa ng Lord yung bahay natin. Amen. Tapos sabi ng misis ko, "Alam sa pastor." Kaya alam niyo yung pandemic, maraming ginamit ang Panginoon para pagawa yung bahay po namin. Okay, pagpapatingin ko sa video sa inyo, nandito yung cellphone. Bakit? Ano po yung gusto kong bigyan ng diin? Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. When God has said it, kapag ipinangako niya, gagawin niya. Sigurado na po yun. Diba faith is a substance
of things hoped for. What is the substance? Substance is the evidence. Substance is the foundation. Substance is that when God has said it, it will be certainly done. Magyayari yun. Bakit sinabi na ng Diyos, at inyong basyan ko, that is my substance. That is my evidence, and that is the foundation of what I am hoping for. Sigurado mangyayari sa pagsasabi ko. Bakit? Sinabi ng Diyos eh. Hallelujah. Nangyayari, kaya sabi ng misis ko, habang nangyayari yung lahat ng sinabi mo, papatulala na lang ako dahil hindi mangyayari ng lahat ng ito. Ang pandemic, ang hirap na buhay, di ba? Pero bakit nangyari? Papipigilan ko ba ang Diyos? May tumatawag na, alam ko na yung pastor, pwede ba, pastor, padalang kita monthly? Dati kasi, ayaw mo ng issue, kaya hindi mo tinatanggap yung tulong ko sa iyo. This time, pwede ba? Yung siya pang nakikiusap ha? Hello? Pwede ba? Pwede ba? Padalang kita, pumayag ka na, pastor. Parang kulang na lang, kainin mo na yung pride mo. Nag-pray mo, sige, tanggapin ko yan. Amin mo ba? At iilan lang yun. Nakita ko po yung pagkilos ng Panginoon. Ito yung sinasabi ng Malakay 3. Subugin niyo sa mga bagay dito. Kaya meron pong test. Faith is a substance. Ano yung substance? Naniniwala ka pa sa Biblia, naniniwala ka pa sa Panginoon. Kapag sinabi ng Diyos, siguradong mangyayari mo. That is a faith. Bakit? Totoo eh, ang salita ng Diyos. Bakit, alam nyo, bakit ang Diyos ng katotohanan, bakit pala din yun? Kasi kapag sinabi niya, lahat totoo. Kapag nagsalita si Satanas, lahat kasi nungalingan. Ang Diyos ay ama ng katotohanan, lahat ng sasabihin niya totoo. Kaya kapag sinabi niya, totoo yun. Diba? Magpakatuloy ka lang. Huwag kang hihipo ng mga bagay-bagay ng marumi. Tatanggapin kita bilang anak ko at ako'y magiging ama sa'yo. Di ba antindi nun? Mga kabataan nyo, nakakabuisit. Bakit? Touch sa cellphone. Kahit na mga bolt, i-play. Maraming nasa cellphone na hindi kalulugod sa Panginoon, pero nag-i-enjoy po tayo. Siya na po. Panoorin. Ay ang covenant ng Lord, touch the unclean thing. Lumayo kayo sa masama, tatanggapin ko kayo bilang anak ko at ako'y magiging ama sa inyo. Ito ang pangako ng ating Panginoon. At kung talaga totoo ka naman sa pinangako ng Diyos na magpapakatuwid ka para sa Kanya. Katulad ng prayer ko ng last second day ng weekday ko. Sabi ko, Panginoon, ayaw kitang biguin. Sa kapampangan ginoy, ako bisa masira kayo. Ayaw kitang biguin, Panginoon. Ayaw kong ma-disappoint ka sa akin. Ang gusto ko na, maging kalugod-lugod ako sa iyo. Please, Lord, control me. Kahit na masaktan ako, okay lang. Baka dumating ako sa point na hindi na pala ako kalugod-lugod sa iyong harapan. Kung nararamdaman mo ito, you are walking in faith. May pangako ang Panginoon, di kita iiwan, di pababayaan. May kanta yun eh, ginawang pangpatay, di ba? Hindi kita malilimutan. Hindi. Ang Diyos ang nagsasalita natin, bakit ba parang nakakatakot mong kanta na yan? Kita pababayaan. Tapos nandun pa eh, nakaukit kailanman sa aking pagkat ang iyong pangalan. Malilimutan ng ina. Antindi, no? Ang anak na galing sa kanya. Ngunit kahit na malimutan ng ina ang anak niyang
kayo maiyak. Diba? Yung salita ng Diyos, hindi niya tayo iiwan ito babayaran. But there are times the Word of God, particularly the promises of God, are taken without of context, without the consideration of God's term. Ano ba yung term ng Diyos? Gawin mo muna ito at hindi kita pababayaan iwan. Pero kung lumalakad ka sa laman, pababayaan kita dyan. Paglakad ka sa laman, hindi kung lumalakad ka sa laman, hindi kung lumalakad sa pananampalataya. Faith is obedience. Faith is loving God. Faith is faithfulness to your God. Faith is you are making yourself sacrifice unto God. Faith is an act based upon the Word of God. Faith is an act based upon the belief to the Word of God and continuously believing on that Word. Umaakto pa. Kaya maliwanag po yung sinasabi ng salita ng Panginoon na sabi niya, praise the Lord, tuloy ko po tatapat. Ibig po bagang malaman o tapong walang kabuluhan na ang pananampalataya na walang mga gawa ay bago. Hindi baga aming amang si Abraham ay inaaring ganap sa pamamagitan ng mga gawa. At tanongin ko kayo, ano yung gawa? Pagsunod. Ang konteksto po nito pagsunod. Mahirap na sumunod si Abraham sa Diyos. Bakit? Kung sabi ng Diyos, ang daming dapat i-alay, pinapaalay yung anak. Hindi sinabing, i-alay mo yung asawa mo sa akin. Hindi talagang i-alay na yun. Diba? Nalala ko tuloy na panaginip ako. Okay, di ba mas matimbang ang anak ko minsan? Nanaginip ako, yung anak ko, ganyan kalihit. Di ba yung 3 years old, 4 years old, napaka-precious pa niya? Di ba? Nandun daw ako sa mission sa isang tribo. Sabi ng isang kapitan doon na carnivores ng mga tao, talagang nakita ko yung technical color pa yung nakita ko sa lugar mo. Sabi niya, sino yung gusto alay? Si Macho o si Nanay? Sabi ko si Nanay. Mahal ko ang asawa ko. Hindi ako natatakot sa demonyo. Sa asawa ko lang. Mahal ko kasi siya. Amen po? Hindi ako under. Understanding husband lang. Amen po? Pero makikita ko po yung uri ng pagmamahal at pagsinta ni Abraham sa Yahweh. Hindi niya nakikita, ibibigay niya yung anak mo si Isaac. Ganun po yung essence ng faith. Mahal niya si Isaac. Precious. Patagal niyang hinintay yan para magkanak. Tapos bibigyan niya lang, sabi ng Diyos, bibigyan mo sa akin. Kaya sabi niya dito, di ba ang ating amang si Abraham? Tignan niyo, the context of obedience here is in the context of faith. Hindi ba ang ating amang si Abraham may inaring ganap sa pamamagitan ng gawa? Dahil sa kanyang inihain si Isaac sa kanyang anak sa ibabaw ng dambana. Nakikita mo na ang pananampalatayang gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa. Maliwanag po ba? Oo. At sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Yung iba, ini-interpret pwede yung ibang klaseng mga scholastic at mga theological at mga technical na pagpapaliwanag. Tignan nyo ha, makikita natin na ang pananampalataya ay napagiging ganda sa pamamagitan ng mga gawa. Ano yung gawa para ninyo? Obedience. So whenever you are claiming that you have faith and you are walking in faith, then you are not forgiving your brother or your sister. In reality, you have not been walking in faith. Hindi na lumalakad sa pananampalataya. Bakit? Ang pananampalataya, pagsunod sa Panginoon. Hindi lang paniniwala. Kasi sabi ko niya dito, tingnan niyo, hindi ba nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kanyang mga gawa at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ng pananampalataya. Natupad ang kasulatan na nagsasabi at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos. At yaon pinilang nakatwiran sa kanya. Salamat po at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos.
nakikita nyo na sa pamamagitan ng gawain inaaring ganap ang tao at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Sabihin, ang pananampalataya at pagsunod, iisa lang. Faith is obedience. Faith is faithfulness. Faith is loving the Lord. Are you walking in faith? Amen. Nagka-tights po ba kayo? Amen. Meron kasi. Yung maligtas, because of the virtue and blood of the Lord Jesus Christ, justification, instantly, naganap yun, nung na-born again ka. Wala kang ginawa, nanampalataya ka lang, naniwala ka lang na yung presence, the Word of God, which is the gospel, was presented before you, and you believe that the Lord Jesus Christ allowed Himself to be crucified on the cross for the penalty of your sin. Naniwala ka lang, nagkaroon ka ng kaligtasan eh. Instant yun. But after the instant of justification, inuulit ko lang ano po, there is what we call it the sanctification. And that sanctification, that is another dimension or segment of walking in faith. You were saved by faith, then you are required and commanded by God to walk in faith in the Lord Jesus Christ daily. Is there any particular passage in the Bible concerning that? Yes. Ang sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili araw-araw. Hindi niya sinabing quarterly. Hindi niya sinabing monthly. Hindi niya sinabing yearly, parang saya-saya, kita-kita tayo. Walang ganon. Ang sinabi niya daily. This is the cause of faith. Self-denial every day, every moment of your life. You walk in Christ. Do you walk in faith? Yes naman. Pero tingnan mo na, nagdadami ka ba ng iyong sarili araw-araw? Ano, John 3:16, kung minsan, interpretation, ano pa, nagkakamali pa eh. Tingnan nyo for God so loved the world that He gave His begotten Son, that whosoever believes in Him, yung believe to and believes in Him. Pag sinabing believes or ES, ano po yun? Present tense or habitual na nangyayari po yan. If anyone who believes in Him shall not perish but have eternal life. Ano yung believes? This is a continual action. Or anything that is done repeatedly and passively in the future. Then presently, tanungin po natin yung sarili natin. Do you believe in the Lord Jesus Christ? Siyempre, pwede nyo sabihin, believe. Ang tanong lang, do you walk with Him? Lumalakad ka bang kasama ni Jesus? May cellphone. Grabe ngayon, no? Kahit na wala lang sila, nasa cellphone na, di ba? Kaya ngayon, kung nag-walk pa sa Panginoon, yung cellphone na ito, gagamitin mo lang kung kailangan, di ba? Kaya ngayon, kahit hindi na kailangan, nangangawit ka na, ayaw mo magtigilan yung pagsuswipe mong ganyan. At ang mga kabataan ngayon na sinasabing born again, sinasabi nilang lumalakad sila sa pananampalataya, walang prayer, pero merong cellphone. Siguro dito walang ganyan. Meron po. Pero kahit saan nata, merong signal, di ba? So if you are walking in faith, hindi mo kayo gagamitin ng cellphone sa paglibang lang. Dahil maraming demonyo sa cellphone, namin po. Gagamitin mo lang ito kung kailangan sa messenger, kung mayroon kang kailangang malaman, kailangan gamitin eh. Alam ka namang magpakatimang pa dyan, di ba? Nandiyan na kayo cellphone, di mo pa gagamitin. Advantage ito. Pero kung naglilibang ka dyan, tapos wala kang prayer, niluloko mo yung sarili. Nandiyan pa po kayo? Hallelujah! Supposedly,
Wala po ko ngayon nagsasalita. Dito siguro si Pastor Sunny. Nilagnat siya. Kaya pasensya na kayo. Ako ngayon. Okay lang po ba? Okay, praise the Lord. Okay, faith is an act based upon a belief and until God decided to dig it out of the language stream and make it His. Inaangkin ng Diyos, ano po yun? Based on a belief, supported by any confidence, qualified faith. Ano po yung confidence kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya, hindi pwede hindi. Kaya lang, bago niya gawin, merong kasama po. Any spiritual transaction is cooperated or what I call it, ang tawag dito is yung ginagawa mo, ginagawa ko rin, ang tawag dito, yung involvement. Hindi pwede wala ang tao. Kasi maraming born again, kahit wala kang gawin, ang Diyos na. Pwede ba yun? Kapag faith ang pinag-usapan, it is between God and man. Hindi pwedeng wala kang gawin. You are going to act on the word of God. Kapag hindi ka umaakto sa salita ng Diyos, delikado ka dyan. Maraming tao ngayon, bulag na. Alam mo yung bulag? Gano'n nila lumalakad sila sa faith, naniniwala lang pala. Iba po yun. Kahit ang Diablo man, sabi niya sa James chapter 2, naniniwala din. So maraming born again, naniniwala lang sa salita ng Diyos. Parang demonyo. Eh maraming born again, ang kanilang pananampalataya, demonyo rin. Bakit? Naniniwala lang sila sa Diyos. Naniniwala. Pero hindi nila ginagawa. Mayroong dalawang klaseng pananampalataya sinasabi po niya sa James. Yung patay na pananampalataya. Ano ba po yung pangalawa? Yung tunay na pananampalataya. Ano yung patay na pananampalataya? Yung mga worldly. Do not love the world or the things of the world, because if you love the world, the love of the Father is not in you. Di ba aliwanag nun? Ang hindi nun, ang dami nawawala sa iyo kung wala ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Ano ibig sabihin nito? You do not sense the presence of God. You're not able to sense God's love, and vice versa, your love to God, hindi mo na nararamdaman because you love the world. Matandaan mo lang si Gary Valenciano. Nag-concert. Diba, sabi nila si Gary Valenciano daw, born again. Naniniwala kayo born again si Gary Valenciano? May hikaw, sabi ko, ang sagwa, ang tanda-tanda na, tapos may hikaw. Tapos, kung sasayawin pang ganyan, sabi ko, worthy ang dating. Kaya sabi ko, kung ang tingin nyo kay Gary Valenciano, Cristiano, sa akin hindi, bakit worthy yan? Tapos sabi ng mga Cristiano, magbabas sa iyo hindi naging Kristiyano yan. Bulag ng mga Kristiyano. Hindi nila nakikita kung sino yung totoong Kristiyano o hindi. Di mo ba? Ang ganda ng mga kanta niya. Pero nung tinagnan mo siya, ang ganda ng mga pagtuo niya. Ang galing niya magsalita. Meron din siyang talent. Gift sa pagsasalita. Pagdating sa pagbabayos, sabi, ang galing daw niya. Sabi ng pinsang ko sa Manila. Eh, teka muna, lumalakad pa sa pananampalataya ito. Sabi ko, hindi. Bakit? Tignan mo, napaka-worldly. Hindi naman kayo kumikibo. Worldly. Meron bang lumalakad sa pananampalatayang worldly? Kaya ampat na ampat sa kanya yung kanta niya eh. Hindi siya na kayo, ganito ako. Okay na mo ba? Sabi ng kanta niya, Dati-rati. Oh, alam niya eh. Totoo na po na din Laman ng iyong, ano ba? Bibigay ang pangalan ko. Lagi ako sa is. Nakalimutan ko na. Tapos meron siya gano'n. Ngunit ngayon, nagbago ka. Siglat, kabisado mo pa dito. Siglat tamis ng iyong magsinta. Tapos sabi niya, di ko alam, ako'y nasasaktan. Di ba ganun karamdaman ng Panginoon? Sa di pagpansin, dati merong prayer time ka, dati merong kang meditation time, nandiyan ka, mahal kita, mahal mo ko, nag-enjoy tayo. Ngayon, wala ka na, di mo alam,
Ako'y nasasaktan sa di papansin sa pagmataas kasi na mataas ang boses yung galing na yan. Ay, sorry po. Tapos sabi niyo, Panginoon. O, diba? Alam niyo, nagulat siya eh. Ako'y nagulat sa pandanan mo. Ako'y patawarin mo. Alam niya yung kabulagan ng mundong ito. Alam niya. Pero maraming Kristiyanong nagulat sa mundong ito. Hanggang ngayon, nanatili pa rin siyang bulat katulad niya. Eh, siguro kung nandito yung mga membro ko, sanay na sila sa akin, wala silang reaction. Pero ganito po ako sa church, kawawa naman yung mga membro ko. Ako, ganito ako sa church, mas matindi pa nga doon eh. Ano mo, sabi ko, ano yung dati ko dito sa Tarlac? Pakabalik ka namin, sabi ko. Sa mga unbeliever, very magalang ako, very, yung very caring para i-present sa kanilang gospel. Alam nga naman po, paluin po silang na hindi pa sila na ipapanganak, walang ganun, di ba? Diba? So, very caring tayo at pinapaliwanag natin yung salita ng Diyos ng mahinahon na kahit i-reject ka nila, hindi ka magre-react. Pero sa mga Kristiyano matagal na, ako'y susuyuin, palalayasin ko kayo sa church. Oo eh, kung sa panikanaway, di ba? First, second year, third year, talagang magpapasensyahan kita. Okay, 5 years, 6 years, 7 years ka na dito sa church, pero nakabalita ko nagmamanok ka pa rin. Lumayas ka na sa church na ito. Hindi lumalayas. Alam nila yung totoo, di ba? Ba't nilalayas? Eh, syempre mo-open. After 1 week, babalik na naman. Alam nila yung totoo eh. Kaya ngayon po, kung mangangarap ka ng totoo, halimbawa, social media, siguro kung ako, marami siguro magbabasa sa akin kung ipapublic ko, di ba? Yes. Kasi grabe. Kailangan sabihin yung totoo. Amen po ba? Halimbawa ito, nasabi ko nito sa Roland kanina, ang church, wala sa hulog. Even the definition of faith has been lost. Niligaw ng mga theologian, niligaw ng mga doctorate from Bible school, niligaw nila yung kahulugan ng faith. What is faith? Faith is not just only dwells on Calvary or justification. Faith is walking in the Lord every day of your life. Amen. Kahit na ayaw mo yung pinapagawa ng Panginoon, kahit na mapahamak ka pa, are you with me? I-release mo yun. Nag-asawa ko ng unbeliever noon. Not in that, at hindi ko sa Word of God, natukso ako sa isang unbeliever. Nakita ko, natandahan ako. Nanligaw ako. Kasalanan, di ba? Ano po? Nanligaw with unbeliever. Pinagdusahan ko po yun nung matagal na panahon, patawarin nila ako. Ako, nagdusa po ako. Kaya nung niligaw ko na nakasagot ko, biglang naramdaman ko yung Espiritu ng Lord, humiwalay sa akin eh. Naramdaman ko. Tapos nung nandun ako sa sitwasyon na sabi ko, hindi pwede ito. Pero alam niyo po, nung time na yun, tinutukso ako ng tito niya, o Jeremy, minum ka. Siguro, ikaw na nililigaw sa pamangkin ko, o, minum ka, no? Tapos hindi po. Diba, o? Parang backslider ako noon, pero hindi ako bumigay. Diba, sabi ko, pasensya na po. Ganun lang yung pag-uuyong na gano'n. Pero alam niyo po, hindi ako bumigay, sabi ko kahit. Tapos merong isang si OJ na sabi, araw-araw, sabi ko naman kapagkawan, hindi naman naman yung reason mo. Ano gano'n? Pero sabi ko, kahit backslider ako, hindi ko yung gagawin kahit nabugbugin ko pa ako dito. At nakakatakot, yung mga believer, sinasabi nilang lumalakad sila sa pananampalataya,
Pero dahil sa nailap, kukunin pa rin yung alak. Tignan nyo si Shadrach, Meshach, at Abednego. I know the story. Sabi nila, galit na galit ang hari. Talagang ginagalit niyo ako at nag-basis niyo ito. Pero talagang sumusuway kayo. Ano sabi ng hari? Talagang ginagalit niyo ako. Ang sumagot naman yung tatlo, kahit na hindi po kami iligtas ng Diyos. Sabihin, alam nila yung doktrina tungkol sa do not worship. Sabi ng mga theologian, maraming mga Hudyo doon na nandoon nagkalat, pero tatlo lang silang tumayo. Sabi nila, hindi kami sasampanyahan. It represents true faith. Naniniwala sila sa scriptures kay Yahweh, kaya inaaktuhan nila yung kanilang paniniwala. Doon lamang po na magiging ganap ang tunay na pananampalataya. Ang sabi po ng salita ng Diyos, inaaktuhan nila eh. Anong nangyari? Di ba tagumpay po sila? Kaya kung lalakad po tayo sa pananampalataya, sasamahan ka ng Panginoon. Tinapon sila sa apoy, hindi sila nasunog. Yun ang sabi ng Biblia, hindi kita iiwan, hindi mapabayaan man. Panginoon, pagbuhat nung na-born again ako, bakit parang humirap? Talaga mahirap. Alam niyo, papasukan mo yung isang dimension na meron kang kapayapaan pero dyablo ang nasa paligid mo. This world is darkness. And darkness, if the devil hates you. Talagang ganun ang pangyayari. Kaya sabi ng Panginoong Isus, hindi niya sinabing masarap ang buhay mo dito sa lupa. Ang sabi niya, kung paano pinagbibigaw nilang masama ako, ganun din ang pangyayari sa iyo. Di ba sabi ni Jesus? Kaya kung wala kang problema, delikado ka dyan. Dahil na totoo, walang tao, walang problema. Kung ikaw wala kang problema, delikado yan. Sabi ng mga psychologist, pag wala ka daw problema, ganun ka daw. Hindi ko ba may problema? Sunod-sunod tapos patong-patong pa. Yes. Pero sasamahan ka ng Panginoon. Amen. Kaya lang, naman di ba? Siguraduhin mo na ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Amen. Hindi ka makikinig sa sarili mo kaisipan. Yes. Makikinig ka sa Holy Spirit Yes. every day of your life. The same situation that the Lord Jesus Christ was in. Ano po ang sitwasyon ni Jesus? Ang banal na Espiritu nasa Kanya. Hindi ako nakikinig ng ganang ako'y nagsasalita, hindi ito galing sa akin. Pagdidan, pati ba naman pagsasalita, Pastor, galing pa sa Diyos. Ang salitang ito, hindi galing sa akin. Ang gawang ito, hindi galing sa akin. Ang amang nasa sa akin, ang siyang gumagawa nito. And the same example of the Lord Jesus Christ is the same life na gusto ng Ama na makita po niya sa atin. Kanina po, yung sinabi po ni Pastor Roland, yung God's plan in the church, di po ba? Namumuhay yung Panginoong Isus sa iyo. Nag-dwell siya through the Holy Spirit. God's plan for the church, mahayag ang kanyang anak na si Jesus sa iyong buhay. The same power, the same life, the same holiness, the same faith, ang gusto ng Diyos, i-expect niya makita sa iyo. Kaya lang bago mangyari po lahat nito, you must walk in righteousness. Nagkakamali tayo, oo, pero hindi ka mag-dwell doon. Magre-repent ka agad. Ayoko ito, Lord, hindi ako mananatili sa ganito dahil natatakot ako sa iyo. Amen. Maraming tao hindi na natatakot sa Panginoon. Sa lang ibig sabihin nun, kahit mga born again, hindi sila lumalakad sa pananampalataya. Diba? Worldly ng church na yun. Napansin niyo po, napaka-worldly. Yes.
Parang nagiging normal na lang yung worldliness. Bakit naalala ko na naman yun. Pero isang babaeng maganda, maganda rin yung boses. Sabi na bagagurado, alam ko kasi nagluluto ko eh. Ay, hindi na lang pala magaling magluto this time. Alam mo, ang ganda mo. Tapos kumamanta ka pa pala. Sabi niya, sino ang nag-encourage sa'yo para sumali sa patimpalak na ito? Tagalog. Ang sabi ng babae, ang pastor ko po. Tignan nyo, mismong pastor pa yung nag-encourage na sumali. Nakita ko yung nakita ko yung pamangkin ko na dito lang sa Kabiling ba yun, nakisali sa beauty contest. Kung sinasabi mo na okay lang yung mga beauty contest na yan, ligaw ka. Hindi okay yun sa mga Kristiyano, di ba? Sabi ng lola ko, yung mga kababaihan noong 1945, yung mga saya nila hanggang dito, di ba? Ayan. Tapos makikita nyo yung mga born again, hanggang dito yung shirt nila. Tapos parang nagiging normal ka lang. Do not love the world or the things of the world. Because if you love the world, ginagaya mo ang world, delikado ka na dyan. Isa lang ibig sabihin ito, baka hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Dahil ang paglalakad sa pananampalataya, kahit na gusto mong isuot yan, dahil ayaw ng Panginoon, hindi mo isusuot. Amen. Because you are bought with a price. Iligtas ka, bibigyan ka ng Panginoon ng new start, iligtas ka niya, inabsuelto ka niya. Lahat ng kasalanan mo in the past, inaako ng Panginoon Yesus, so parang ang ganda nun, meron kang new start. Tapos, after that, hindi ka rin susunod sa Panginoong Yesus, impirno ka pa rin. Because believing in the Lord Jesus Christ is commitment lifetime. Lalakad ka sa Panginoon araw-araw. Parang ganito. Sinigpit ko. Praise the Lord. Tanong ko lang po. Okay? Praise the Lord. Hallelujah. Meron kong binabanggit siya dito sa akin. Faith, action based upon the Word of God, supported by confidence is continued action that when God says it, ito po yung nabanggit ko, He will certainly do it. It is the substance of things hoped for. What are the things hoped for? The things God said He would do. An action, when you see what God has said, that gives hope. Okay? Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Now, coupled up with, Thy will be done on earth as it is in heaven. Through faith, pakinggan niyo po ito, through faith, we'll start acting like whatever is settled in heaven is going to operate right here on earth. The minute I start that action, supported by belief and confidence in God's Word, that becomes things hoped for. Sino po ang naniniwala sa atin na nanampalataya na yung pareho mo kapangyarihan na magpagaling? Okay? Na ginagawa ng Panginoong Yesus ay binigay niya po sa atin. If you are filled with the Holy Spirit, kung nasa iyo ang Holy Spirit, aaktuhan mo yun. Dahil with you, the same power, the same light that was in the Lord Jesus Christ is the same power na ibinigay niya sa iyo. Amen. Kaya lang, gaano ka kaya naniniwala doon? Definitely kaya yung paniniwala ko. At dahil naniniwala ka, hindi lang ito, mga kapatid, hindi lang ito naniniwala ka, dapat aaktuhan mo yan. Kung hindi mo yan aaktuhan, parang mas naniniwala ka sa doubt kaysa sa faith mo. Dalawa po ito di ba? Old nature and new nature.
Yung old nature, punong-puno po siya ng doubt. Yung new nature, wala siyang doubt. Kaya mamimili ka ngayon kung alin sa dalawa. Yung new creation na hindi nagda-doubt o yung old creation na nagda-doubt. Merong isang binabayad ko sa akin ko doon sa Tarlac. Sumusukan ako ng dugo. Okay? Sabi niya, well, sabi ng doktor, dahil sa kakainom mo, wala na, yung bato mo, kasama yung tawag dito, liver mo, wala na. Umiiyak ngayon itong binabayad sa akin ko. Sabi niya, Pastor, alam mo yun, yung gano'n na lang yung pagkasabi niya, Pastor, kaya po kaya ako galingin ng Diyos. Sabi ko naman, pag-galingin ka nga ng Diyos, kaya lang magsisi ka niya. Siguradong pag-galingin ka ng Panginoon, kaya lang kung ibibigay mo yung buhay mo sa Kanya, kahit sino kayang pagalingin ng Panginoon. Sinabi ko po yun. Walang doubt. Kaya sabi ko sa Kanya, gusto mo bang gumaling? Lumapit kami, si Sister Ding, dalawang linya din. Kasama namin, tsaka yung asawa ko. Lapit tayo, mag-pray namin sa Kanya. Ang prayer ko, hindi yung Lord, meron ganyan yung play safe, kung kalooban mo, hindi ganun. Meron ganun play safe, kung kalooban mo, gagaling siya, Lord, hindi ganun. Sabi ko, Panginoon, hinihiling kong pagalingin mo siya. Patunayan mong makapangyarihan ka para gawin mo sa Kanya. Gumaling po, amen po ba? Aaktuhan po natin yung pananampalataya natin. Sabi ng Diyos, sabi ng Panginoon Jesús, greater than this, you will do. Kung ano yung ginagawa ko sa man, gagawin din ninyo. Kaya lang, siguraduhin mo, ikaw ay lumalakad sa pananampalataya. Faith is a moral issue. You cannot separate between those two. Kung lumalakad ka sa pananampalataya, ang ibig sabihin, lumalakad ka rin sa katuwiran. Lumalakad ka rin sa kabanalan. This morning, naging maliwanag na po ba sa atin anong ibig sabihin ng pananampalataya? Excuse me po. The word faith is translated from Greek word which is acumatic, meaning it is self-evident. Bakit self-evident? Kasi sinabi ng Diyos yun yung basihan. Sigurado ako kasi sinabi ng Diyos. Sabi po niya dito, pakinggan niyo po, no faith exists until action begins. Narinig niyo po yan? No faith exists until actions begins. Sumasampalataya kapag amigo sa Panginoon. Opo, hindi. Naniniwala ka lang. Sabi ko, bakit? Hindi mo ba inaalis yung sigarilyo mo Yung maraming ganyan, sinasabi nila sumasampalataya kasi pagsampalataya, pagmamahal sa Panginoon yan. Ibinibigay mo yung pagmamahal mo sa Panginoon. So, aaktuhan mo ngayon, Lord, kahit na masarap yung bagay nito dahil sa mas mahal kita at mas gusto kong makilala kita, Panginoon, iwawala akong bagay nito. Yun yung mga tuloy na sumasampalataya. Kung ayaw mong iwanan niya, yung ibig sabihin nito, naniniwala ka lang. Para kang atheist. Anong atheist? Okay? Sabi ni Jesus, hangal ang tao. Okay, sabi ng Old Testament, hangal ang tao, sinasabi mo lang Diyos. Tapos sasabi ni Jesus, hangal ang tao, alam niya ang salita ng Diyos, tapos hindi naman niya ginagawa. Ang ibig sabihin nito, ang Panginoong Jesus, ipinapahintay niya yung taong atheist sa taong alam niya, pero hindi niya ginagawa. Pantay na ang palay. Pantay? Anong pantay? Hindi mo ginagawa hindi mo inaaktuhan. Dahil mo talagang naniniwala kung gagawin mo yan. Amen mo ba? Sa kapatid doon sa Balikanaway, nang narinig ako nangangaral, sabi niya,
Kamuna, meron daw siya, pakita niyo sigarilyo dito na atik siya sa sigarilyo, si Brother JP, di ba? Dito, gano'n. Pero dahil sa narinig ko, salita ng Diyos, wala na yan, tapon na yan, tapon. Sabi naman ni Brother Rainier, sana hindi mo tinapon, baka pulutin lang. Dapat sinunog mo. Pero nakita ko, yung kapatid nito, nung naniwala siya sa salita ng Diyos, inaktuhan niya, sabi niya, magmula ngayon, hindi na ako hihigit ng sigarilyo, kahit amoy ko, hindi ko gagawin. Amin po ba? Yun yung tunay na sumasampalataya. Kaya challenge mo yung mga talagang sinasabi nila, gusto nilang maligtas. Gusto mo ba maligtas? Sige. Ito ang challenge ng Panginoon kung talagang sumasampalataya ka, kaya mo bang iwanan ng piso mo? Hindi po, hindi ka sumasampalataya, naniniwala ka lang. Sabi po ni Pastor Ron kanina, wala na sa Hulugan Church. At dahil wala na sa Hulugan Church, even the real and exact and definite definition of faith has been lost. Kaya kapag tinanong mo ang mga tao ngayon kung anong ibig sabihin ng pananampalataya, ang sasagot nila sa iyo, fellowship, pastor, religion, pastor. No. Faith is an act based upon a belief and continuous believing. But God will allow only one object to qualify. Meron siya pinabanggit dito. Meron daw kung isang usapin para i-qualify na pananampalataya yan. Meron pong object. Ano po yung object? Ano yung dapat mong sampalatayanan? Alam niyo po sa English, sa grammatical, yung subject and verb, dapat nag-agree po yan. Tinatawag nila subject, verb, and agreement. Tapos yung subject, verb, agreement, dapat meron pong object yan. Hindi pwedeng wala, merong verb, dapat merong object. Ngayon, ang pananampalataya, ganyan din po. Ano yung basihan mo bakit ka naniniwala? Hindi lang merong paniniwala kasi maraming tao nananampalataya pero mali yung kanilang pinaniniwalaan. Ano po yung object ng ating pinaniniwalaan? Ang Diyos po ay tapat sa kanyang pangako. So sabi ko niya dito, God and His faithfulness to His Word. Nothing else will qualify as an object for the faith of God. Bakit ako nananampalataya? Kasi sinabi ng Diyos. May sinasabi po ang Biblia, no? 1 John 5, verse 21, kung diyan nakalulog, 1 John 3:21, sabi niya doon, tignan niyo po, no? Kung tayo ay hindi hinahatulan ng ating budhi, tayo ay mayroong pagkakatiwala sa Kanya. Tignan niyo, at anumang ating hilingin ay ibinibigay niya sapagkat tayo ay nagiging kalugod-lugod sa Kanya. So kung sabihin, ang position natin mga believer, sa aming believer, continuously believing, naniniwala ka at sumusunod ka, ito yung gusto mong maging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Nasettle na po natin yan. Kung talaga lumalakad ka sa pananampalataya, your heart is to give pleasure to the heart of God. At kung gano'n yung position mo, ang sabi ng Biblia, anumang ating hilingin ayon sa kanyang kalooban ay ipagkakaloob niya. Ngayon, nararanasan mo kaya ito na bigyan ka ng Panginoon. Di ba sabi ng Biblia, kung ang kanyang anak nga, hindi niya pinagkain. Di ba? Ano kaya yung isang bagay pa lang? Anak niya ito, hindi niya pinagkain. Tapos ito challenge tayo ng Panginoon ngayon, ano yung gusto mo na? Kaya bago niya itanong yon, ito dapat ay naka-address o nakatuon sa isang taong lumalakad lamang sa pananampalataya. Ano yung lumalakad sa pananampalataya? Yung mga tao na lumalakad, nakalugod-lugod sa harapan ng ating Panginoon. Tanungin po natin yung ating sarili this evening. Lumalakad kaya tayo kalugod-lugod sa harapan ng Diyos? O kaya baka lumalakad lang tayo sa sarili nating pangarap? Merong ganun. Baka lumalakad lang tayo sa sarili nating plano? Merong ganun. Baka umiikot lang yung mundo sa gusto mong mangyari. Hindi po gano'n ang pananampalataya. It costs your life.
If you believe in the Lord Jesus Christ, you will be saved. Ang sabi ng Biblia, noong panahon na yun, kapag sinabi mo si Jesus Lord, delikado ka sa bansa. Papatayin ka nila. Bakit? Noong panahon na yun, gusto ng emperador, siya lang ang Lord. Yun yung konteksto ron, siya lang ang Lord. Kaya pag sinabi mo, Jesus is Lord, kabastusan niyo sa emperador. Kaya kapag sinabi mo, Jesus is my Lord, yari ka na dyan, kapalit yan buhay mo. So, ganun pala kabigat ng pananampalataya sa Panginoong Yesus. Ngayon, ginagawang, parang piso lang yung pananampalataya. Gusto mong maligtas? Believe in the Lord Jesus Christ. Accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Tapos hindi pinapaliwanag mo ang ibig sabihin nun. Ang bigat pala nun, believe. If you confess in your mouth that the Lord Jesus Christ is Lord, na itong Lord na ito, namatay sa krus ng Kalbaryo, ibinamot siya ng Ama, siya po ay binuhay ng Ama. Kung ito ay yung pinaniniwalaan, maliligtas ka. Kaya lang merong kapalit, your life. Ngayon kasi, madali lang maligtas eh. Madali lang talaga, in a sense, kasi maniniwala ka lang. Pero after the salvation, kailangan mong maunawaan ng tao. Tuturuan natin sa labas. After the salvation, that is just only an introductory of something much more. Marami pang magandang gagawin ng Panginoon sa iyo. Makikita mo yan. Marami magandang mangyayari sa iyo. But, merong prerequisite. You must walk in faith. Hindi pinapaliwanag ito. Meron pa palang walk? Oo. Merong paglakad sa pananampalataya. Kaya kung hindi ka lumalakad sa pananampalataya, hindi ka nagpapatawad, hindi ka nabili ka po. Mag-judge ka pag gusto mo lang, delikado ka dyan. Nakita niyo kung gaano kabigat ang pananampalataya pala, hindi lang pala paniniwala. Ang pananampalataya, kapalit ng iyong buhay. Noong unang panahon, way back noong mga panahon ng pamamatay ng Panginoong Yesus, nag-resurrect na siya. Pag sinabing pananampalataya sa Jesus nito, kapalit siya ng buhay nila. Alam nila na mawawala ang lahat ng bagay sa kanila. Alang-alang lamang sa kaligtasan, alang-alang lang sa pananampalataya sa Jesus nito. Nare-reject ng marami. Ganun kabigat ang pananampalataya. Kaya ngayon, yung pananampalataya, binibili lang ng piso, walang halaga. Magnabigat po ang salitang pananampalataya mahaba. Meron pong lesson dito, lipat nga po tayo sa the obedience of faith. Meron po akong babasahin. Okay? Tignan niyo po. Ibinagay ko po sa inyo kanina. Meron kang faith. Ano yung faith? Faith is an act based upon a belief and continuous believing. What is faith? Faith is loving God. Faith is faithfulness to God. Okay? Faith is being faithful to this God. Faith po yun. Ang sabi niya dito, faith which refuses. Meron ibang faith eh. Faith na lang. Tignan niyo ha. Faith which refuses to obey the commands of the Savior is just a pretense and will never save the soul. Aking dato mo kasi Panginoon Yesus, pagkatapos babawiin mo yun. Ang ibig sabihin ng pagtanggap sa Panginoon Yesus, sinasabi rin ng Biblia, iiwanan mo lahat ng mga bagay-bagay na kinamuhuwi ka ng Diyos at kayakapin mo yung mga bagay-bagay na gusto ng Panginoon. Amen mo ba? Ganun katindi yung pananampalataya. Kaya lang, kapag sinabi ng isang miyembro, Pastor, hindi ko sa kayang patawarin mo. Alagyan ninyo. Patawarin mo na kasi ang sabi ng Biblia, magpatawad ka. Pastor, hindi ko kayang patawarin. Hindi ka mo yan. Bakit? The command of the Savior. Dugtungan nyo nga po, is to forgive.
It is clearly mentioned in the Bible, merong account doon na yung hari, pinatawad niya yung kanyang alipin. Nabasa niyo na po yan? Na yung alipin, ang dami niyang utang sa hari. So yan, sisingilin na ngayon yung hari. Yung kanyang alipin na sabi, magbayad ka na ha, sobra na yung utang mo. Pananagutin kita. Ano po nangyari? Alam niyo po yung nangyari. Nagluhod probably at nagmakaawa yung alipin na sabi niya sabi niya, hari, patawag ko, ma'am, patawag mo. Itong hari, ma'am, talagang mapagpatawad, maawain. Kagaya ko ng Diyos. Kasi mapatawarin na katano. Sige. Unang bayaran lahat. Hindi, na-acquit ka na, di ba? And after that, you know the story, lumabas. Tapos nakita niya yung kapwa niya, alipin, sinakal. Utang mo, gawin mo. Grabe, no? Ganoon ka. Ganoon tayo kung hindi tayo magpapatawad. Hindi ka lumalakad sa pananampalataya. Anong nangyari? Sige nga po, dugtungan niyo ako. Nalaman po ng hari. Nagpupuyo sa galit ang hari. Ikaw nga, ang dami mong utang. Walang kwenta yung utang na yan. Na sinisingil mo. Ikaw ang dami mong utang sa akin, pero pinatawad kita. Ngayon, bayaran mo lahat. Ganyan ang kalalagay ng mga born again, sinasabi nilang lumalakad sila sa pananampalataya, pero tinatanggihan nilang magpatawad. Bakit ko binabanggit ito? Kasi malaking usapin ito mga kapatid sa church. Amen. Di mo rin narinig ito sa church? Ano nakagawian natin ang buhay ng Kristiyano ay nagsasayaw at tapos magkamayan po tayo! Diba ganun? Yung kamayan, tapos nakita mo yung hindi kayo okay, parang diba? Hirap mo po natin pag gano'n. Diba? Kaya, alam niyo, maraming mga hypocrite yung mga Kristiyano. Gagawin, ayaw niyo makipagkamayan, ayaw niyo rin mag-church. Hindi lumalakad sa pananampalataya ng tao. Dito kapag ang tao ayaw niya magpatawad, kinamumuhian siya ng Panginoon. Bakit? Sabi ng Biblia, galit na galit yung hari, di ba? Ikaw mo pinatawad kita, tapos hindi magpapatawad. Bakit tayo nagpapatawad? Kasi kailangan din natin ng pagpapatawad ng Panginoon. The Lord Jesus Christ Himself remind us and say, Panginoon, Ama, patawarin po sila sapagkat hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Tingnan nyo, hindi mo mauunawaan ang kaisipan ng ating Panginoong Hesus kung hindi mo gagawin. Kung hindi mo gagawin. We are to act what we believe. Mayroong dalawang hindi lasing. Yung isa magpupulis. Yung isa kagawad. Yung suntok-suntok nila yung kuya ko na lasing. Anong mararamdaman mo, di ba? Ako nung time na yun, hinang-hina. I know in my heart, hinang-hina yung faith ko, yung spiritual life ko. Pero nung kukuha na ako ng tubo, ano mo yan? Diba? Kuya ko yung pinag-usapan. Lasing ang kuya ko. Tapos yung dalawa hindi lasing. At sinusuntok nila yung kuya ko. Pero nung nahipas-pasan ako, born again pala ako. Lord, nakatawi ang aking kamay para hindi gumanti. Umawat na lang ako. Pero masakit po yun. Alam mo sinasabi, masakit yun. Sabi ko, gusto ko silang patawarin, Lord. Faith is not just only, forgiveness is not just only a noun. Do you know that? Forgiveness is an action word. So I can say, faith is a verb. Ano gagawin mo? Lalapitan mo ngayon. Dinera ko ng Panginoon, lapitan mo. So, ginawa ko mo doon, sa mismong tao kayo, sabi ko, nilapitan ko po at nagbahagi po ako ng salita ng Diyos. Hindi ganun kadali yun. Yes.
Tapos ginabitan ko niya isa, binahilinan ko ng pag-ibig ng Panginoon. Pero after that, na-release ko. Sabi ko, Panginoon, ganito ko lang magpatawad. At hindi ko natapos doon. Ang sabi po nila, hindi ko natapos yung kalbaryo ko dahil may marami pang mga susunod. Bakit tayo napunta sa faith, sa forgiveness? Faith ang pinag-uusapan natin. Di ba interconnected naman? Yes. Okay. Sabi ng isang kapatid niya, sabi niya, alam mo, sabi niya, buti ka pa, sabi niya. Tapos sabi ng isang kagawan, nakita ko sa mukha mo, nakita ko sa inyo, hindi ko kayo. Diba, show them the Lord Jesus Christ. You cannot prove that Jesus Christ or born again life is true unless they see it. Unless you show them love, unless you show the Lord Jesus Christ before them and saying, ito ang pag-ibig. Kapag hindi nila nakita yun, ninuloko mo naman ako eh. Ikaw nga eh, di ba gano'n? Nakakatakot eh, di ba sa mga evangelistic crusade, tapos meron mag-testimony. Alam niyo po, naman ko na born again. Nagbago po ako. Tapos mayroong nasa likod, hindi totoo! Dami po na rin dito. Kaya hindi ako church eh. Tapos mag-claim mo yan, naligtas pa. Wala nga magbabago nakikita dahil ito ang faith, the principle of faith. The principle of faith is obedience to God, obeying God, despite it is difficult to obey, despite it is unreasonable, despite it is not logical, you are going to do it because God says, God commanded you. Faith mo yun. Tapos bibigyan po obedience of faith. Ano yung obedience of faith? Yung principle po ng faith, susundin mo yun. Kahit mahirap. The second step, the first step is to believe in the Bible. The second step is that you must do what God says. Faith, is living by the Word of God. Ang pananampalataya ay pamumuhay o ibinubuhay mo ang salita ng ating Panginoon. Mahirap man, pero gagawin mo dahil sumasampalataya ka na. At marami ng Kristiyano tumigil ng sumampalataya. Bakit ko nasabi? Tumigil ng umakto doon sa kanilang pinaniniwalaan. Meron ng paniniwala kahit ng born again daw, kahit anong klaseng kabulos na gano'n, kahit anong klaseng kalokohan at kasalanan gagawin at sadyain niya yun, kahit anong mangyari daw dahil naniniwala siya sa Panginoong Jesus, ligtas pa rin. Di ba ganyan mga pagtuturo ngayon? Ligtas pa rin daw by the virtue and blood of the Lord Jesus Christ. Kahit anong daw gawin mo. Alam niyo bang satanic teaching yan? Yes. Na nagpe-penetrate sa loob ng church? Yes. Satanic and demonic teaching yan na tinatanggap maging ng mga born again. Bakit? By grace naman tayo, by grace. Ano yung grace? Grace is living in holiness. Ano yung grace? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, temperance. They are graces by the Holy Spirit. You must walk in grace. Sabi ng Biblia, grow in grace and in knowledge. Hindi lang sa knowledge sa Word of God grace. Ano yung grace? Fruit of the Holy Spirit. Ano yung fruit of the Holy Spirit? Love, joy, peace, patience, temperance, meekness. Nandiyan lahat. Imagine that. Ang sabi niya doon, love, fruit of the Holy Spirit is love. Hindi niya sinabing or love. Ang sabi niya is lang. Tingnan niyo ang Bible. Is lang, singular. Bakit? It pertains one person, and that person is the character of the Lord Jesus Christ. Na kung tayo po ay lalago doon sa grace na yun, dati hindi ka mapapatawad, ngayon natotolerate mo na bakit lumalago yung pananampalataya mo, kapatid? Lumalago. Alam niyo bang lumalago ang pananampalataya?
Alam niyo po, napatunayan kung lumalaki yung spiritual capacity. Kapag lumalaki yung spiritual capacity, lumalaki rin yung pag-ibig. Kapag walang pag-ibig yan, baka immature yan. Hindi lumalago. Diba, tinanong mo, sister, ilang taon ka na ba Kristyano? 30 years na, hindi halata. Bakit magbabago, hindi ko pa rin napapatawad eh. Dahil kung talaga lumalaki yung pag-ibig, kasi inaaktuhan mo yan, gumagaling ka doon, di ba? Ako po organista. Dati kasi, yung tatong daliri ko lang, parang imposible akong, hindi na ang hirap palang tumutog. Pero ngayon, sa tagal ko lang tumutugtog, 10 yung daliri ko, lahat nagagana ko lahat dahil sa tagal kong laging ginagawa. Amen po ba? Ganun din po sa ating spiritual life. Kung inaaktuhan mo ang salita ng Panginoon, dati punong-puno ka ng hatred, ngayon punong-puno ka ng pag-ibig. Kapag hindi nangyayari yan, baka hindi ka lumalakad sa Panginoon. Ako po kasi, pinaglihid po ako sa hinanakit at sama ng loob. Kasi yung nanay ko naman, di ko siya masisisi. Diba? Taga Manila siya, dapat pa dito sa Tarlac. Nung lumitaw kami lahat, doon naman namatay yung tatay ko. Ang hirap, 6 kami sunod-sunod na gano'n. Puno-puno ng hinanakit at sama ng loob yung nanay ko sa mga bayan niyang marami. Ganyan naman pagkumpang, di ba? Parang hindi naman kayo makaget, hindi ba alam niyo naman ang reality. So ang nanay ko, puno-puno ng gamit. Yung hinanakit. Kaya nung ininuwal niya ako, galit din ako. Opo, ganyan. Tapos yung environment ko, galit din. So, habang tumatagal ko, yung puso ko talagang galit. Alam niyo bakit? Namamatay ng tatay ko, habang lumalaki ko, alam niyo yung hirap mo walang tatay, walang magtatanggol sa'yo. Habang lumalaki ako, alam mo, hindi pag-ibig yung naramdaman ko, yung bubuli eh. Bakit wala kang tatay? Ang hirap. Ayun yung mga po sa mga tumulong sa mga walang tatay. Magpapalain ka ng Panginoon, meron ka ng utang ang load sa'yo kapag pag-tulungan mo sila. Ayun ang time na yun, talagang dito yung tito ko, talagang pag sinaksak nila, grabe. Naramdaman ko yan, sabi ko, pag lumaki ako, papatayin kita. Tulong sa lalaki ka ng gano'n. Pag lumaki ako, papatayin kita. Gano'n. Totoo yun. Parang pinangako ko sa sarili ko, pag lumaki ako, papatayin kita. Bakit wala akong magawa, bata ko pa lang. Pero alam niyo po, buti na lang noong 1994, it was, no, 1995, kahit 2 p.m., alam ko pa yan, no? December 17, alam ko pa, pag nanakaw ako ng mais. May mais pa dito. Kasi nung time pa yun, kumain at hindi kami. Sa sobrang gutom, talagang, ano mo yun, yung isang mais lang masusumpay tumata. So nung time na magnanakaw ako ng mais, at magtataka ako nung magnanakaw na ako ng mais, may pastor doon. So tiningin ako gano'n, left and right and so forth. Sabi, wala. Pagkatapos, pagbili ko may pastor dito, ano ba ito, pastor? Ang ginagawa kayo, buti na lang mayroong pastor, pinatanggap niya ako sa Panginoon. Amen? Dahil, kung hindi ko nakilala yung pastor na yun, hindi niya ako inalayan, hindi niya ako tinuruan ng salita ng Diyos, hindi ako pinatanggap sa Panginoon, anong klaseng buhay meron ako ngayon, di ba? Baka hindi lang mag-isang ninanakaw ko ngayon. Baka bangko na. Bakit? The light to develop is the light to become. Kaya, kailangan natin ipangaral ang salita ng Diyos kahit iniisip mong walang halaga. Dahil kung walang nangaral ng salita ng Diyos sa akin, ano mangyayari? So, obedience of faith, yung pastor na ito, bagaman wala naman siyang mapapala, at doon lang yung sabi po niya sa lesson po na ito, kung walang taong umabot sa iyo, hindi siya sumunod sa kanyang pananampalataya, hindi ka born again ngayon. Hindi ka born again. Bakit? Nag-take effort siya. Yung kanyang paniniwala na dapat niyang ipangaral ang salita ng Diyos, inaktuhan niya yun. Mahirap pausap yung mga unbeliever, right? Yeah. Pero kahit mahirap silang kausapin, kakausapin mo, pagtsatsagaan mo, kasi alam mo, isa yun sa paglakad sa pananampalataya.
Ang pastor na ito, hindi tumigil na mangaral ng salita ng Panginoon. Tuwa yung mga asawang pastor ko, yung pastor ko ngayon, dahil hindi nila expect mo itong pasaway na ito magiging pastor para darating ng panahon. Ang laki ng reward nila sa langit, di po ba? Ngayon, kung nakita ko lang, if they had been reluctant, I call it, kung unwilling sila na gawin yung dapat nilang gawin sa Panginoon, walang mangyayari. Yung tawag po dito, obedience of faith. Yung faith na nasa sa iyo, susundan mo ba yan? Hindi-lipat mo ba sa iba? You must duplicate yourself to others. No matter how difficult your situation may be, kahit problematic ka pa, inuutusan ka ng Panginoon na ipangaral ang salita ng Diyos. Because whenever you preach the Word of God, you obey Him. Nakakataman pastor, lumalakad sa pananampalataya dahil na totoo lumalakad sa pananampalataya kahit hindi ka nila pakinggan. Basta alam mo, lumalakad ka sa pananampalataya. Pagkatapos ko mag-quiet time, naramdaman kong bigay ang puso ko. Di ba alam mo, napuspos ka ng Holy Spirit pag gano'n, especially when pagkatapos mo mag-pray, tapos may tinatawag pa tayo mga portion na meditation, di ba? After that, sabi ko, Lord, ang sayo ko, sige po, itusan mo lang ako. Sharean mo yung Amerikano doon. Sabi ko, dami naman dapat ko doon. Sharean mo yung Amerikano. Baka nag-hospital ako dyan, Lord. Timing na tayo dyan, Lord. Nung pumunta ako sa bahay nila, nandun yung Amerikano. Hindi naman usually lumalabas mo nun. Pero lumabas yung Amerikano. Nandun sa harapan ng bahay. Ang hirap kausap. Bakit? English eh. Sabi mo naman yun sa akin, what do you want? Ganon, hindi mo palang mapapatras ka na eh. What do you want? What do you want? Okay? Praise God. Ay, tapusin ko muna yung kwento, Pastor. Okay na po ba? What do you want? Sabi mo na, Amerikano. Okay. Tuloy po natin mamaya, okay na lang. Mamaya, okay na lang. Sige. What do you want? Sabi niya, Sir, I came here out of my conviction. I was the person you were talking with. I was that. Sabi ko, so please can you allow me to share the word of God to you? The Lord, tapos sasabi niya sa akin, I don't want whatever you want to say to me. No, sabi niya. So sabi ko, please bigyan mo ako ng pagkakataon dahil I came here out of my conviction. You are full of the knowledge of the Word of God. You are from Carolina. Then you were much informed about the Bible. And yet, if you're not going to repent from your drunkenness, you're still going to hell. Get out! Kala ko amin eh. Get out! Ganun. Kulang pa nga yun eh. Tapos sabi niya sa akin, next time you get here, I will sue you in the barangay. Kuha ko ba? Pero alam niyo po, hindi ako nakaramdam ng uot o nasaktan ka. Bakit? Ang naramdaman ko, mission accomplished. Amen po ba? Obedience of faith. Yes. Kung tayo na po ito, Lemo. Salamat po sa inyong lahat.